Naku, alam niyo ho ba ay sunod-sunod na naman yung mga malalaking krimen na nangyayari dito po sa ating bansa at ang pinakahuli ay itong pagkidnap sa isang mayamang negosyante. At alam niyo ho, ayon sa ulat ay nagbayad na di umano ng ransom ng una 60 million pauna. Tapos pangalawa ay 100 million. Pero alam niyo ho bang ginawa? Naku, pinatay pa rin ho itong negosyanteng ito at kasama yung driver ay pinatay rin. So, yun ho. At baka naman yung ating Philippine National Police ay nalilibang sa napakaraming mga issue ho ngayon. Siyempre, yung mainit na pinag-uusapan ngayon, yung pag-aresto at mabilis na pagpapatapon sa ICC, sa The Hague, Netherlands, kay dating Pangulong Duterte at hindi po panahon po ng kampanya ngayon eh. 'Di ba? At talaga naka-focus ngayon sa mga kandidato. Pero ito mainit-init na hong balita Diyan isa hong mayamang negosyante kinidnap kasama ang driver at pinatay. Ito hong biktima ay nakilalang si Anson Ke. Siya po ay may-ari ng Ellison Steel diyan po sa Valenzuela. Alam niyo, itong negosyanteng ito ay napaulat na kinidnap noong March 29. Pero ngayon, natagpuan na pong patay diyan po sa Rodriguez Rizal. Tapos, alam niyo, ang ginawa ngayon ng Philippine National Police ay agad na sinibak o tinanggal ni Relieve yung hepe ng PNP Anti-Kidnapping Group. Kapopromote lang ho nito, ni Brigadier General Elmer Ragay. Yun ho. Ano kaya nangyari ho rito, mga kababayan? At kasi itong si Anson Ke at yung kanyang driver ay kinidnap dyan po sa sinasabi sa Bulacan noong Martes. At sakay ng kanyang luxury car, Lexus, okay ho ito, At natagpo ang, yung vehicle ay natagpo ang abandonado sa may barangay Bahay Toro sa may Quezon City. So ngayon pala isipan ho mga kababayan, kasi ang matindi ho rito, di umano ay nagbayad na ho ng ransom. 60 million nung una, tapos 100 million, pero pinatay pa rin. Grabe ho, kabrutal ito ho mga kriminal na ito. So sana po ay agad na kumilos ho rito ang Philippine National Police. Alam nyo ho, sana agad na maresolba ho ito hindi pa nga ho, di ba? Hindi pa nga naresolba yung una. Alam nyo, matatandaan nyo, yung estudyante ho na sinasabing kinidnap, tapos pinutulan pa ng daliri. Alam nyo, bagamat ang sabi po ng ni DILG Secretary John Vic Remulla, na yan daw po ay na-rescue, nailigtas po ng PNP. Pero base sa report, hindi raw po na-rescue. Ayan po, sabi po ng The Manila Times. Hindi raw po yan na-rescue. Ito hong estudyante na 14 anyos po ito At siya po ay estudyante mula po sa British School of Manila. Na kung saan bigla na lang at least nakabalik na po sa kanilang pamilya. So ngayon pinagtatalunan, hindi yan na-rescue, kundi pinalaya dahil sa di umano ay nagbayad ng ransom. So ayan po mga malalaking balita. Tapos yung isa pa ho na malaking balita na hanggang ngayon wala pa rin hong solusyon o hindi pa ho na-resolve ang kaso. Itong Slovakian tourist na napaulat na nawawala diyan po sa Boracay, tapos natagpo ang patay. Yan ho. Yan. Sige. Ang dami ho ng mga malalaking krimen ngayon, na nangyayari dito po sa ating bansa, mga kababayan. So, ito ho naman na kasong Slovak National ay napaulat na nawawala, March 10, 2025. At natagpo ang patay diyan po sa Boracay Island, sa Malay Town, province ng Aklan. So ang biktima, ayon po sa initial na investigasyon, ay di umano ay hinalay, ni-rape. At bago siya pinatay. Yun ho. At natagpuan mo siya sa isang abandonadong resort diyan po sa Boracay, March 12. So nawala nung March 10,
March 12, natagpuan na yun na ho. So hanggang ngayon ay ano nangyari? Naresolba na ba ang kasong ito? Wala pa. Bagamat may mga ginagawa pa ring investigasyon, alam nyo, makaka-apekto rin ho ito sa ating sa turismo. Kasi baka lalong kumalat ho ito sa mga, 'di ba, sa mga turista na gustong pumunta dito sa Pilipinas, na sabihin ako, grabe pala doon matindi ho sa Pilipinas ngayon, 'di ba? At siyempre, alam nyo, sa mga pangyayaring ito, na hanggat hindi pa rin ho nare-resolba ng ating mga otoridad, hindi po may iwasan na maikumpara. Yung administrasyon na naman ni Pangulong Marcos Jr. ngayon at sa nakarang administrasyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Di po ba? Talagang hindi po may iwasan na maikumpara. At kapag ang tao ang nagsabi, tanungin mo ang tao, sabihin ako, ang lala ng krimen ngayon, mas matiwasay, mas matahimik sa panahon ni Duterte. Sigurado survey, mga kaubayan. So, nakatitiyak ko tayo na sigurado ay babalik at iinit na naman itong issue. Di po ba? Kasi sa panahon po ni dating Pangulong Duterte, marami po ang nagsasabi at maging mga overseas Filipino workers, yung OFWs, kaya pinaparamdam ho nila, mahal na mahal nila yung dating Pangulo eh. Bakit ho? Kasi, nakaranas po sila ng katiwasayan. Di po ba? Ang sabi ho nila, ako narinig ko isang kwento ng OFW, sa panahon ni Duterte, hindi raw po sila nangangamba, nag-aagam-agam sa kanilang mga anak o halimbawa estudyante na lalabas po ng bahay kahit na 10 oras ng gabi or galing sa eskwelahan, gabi na uuwi, na may mangyayari kasi naubos po yung mga drug addict Naubos po yung mga kriminal na kumapakalat-kalat po sa kalsada. Yun ho, mga kababayan. So yun po ang naramdaman ng ating mga kababayan at ng mga OFW. At maging dito ho, di ba, ang sabi ho ng iba, dito sa amin sa lugar namin naubos yung mga drug addict. Tumahimik. Bagamat may mga sinasabi, ngayon bumabalik na naman, di umano, yung mga ganyan. Pero talagang hindi po maiwasan maikumpara. Pero, kung gusto nyo ho na wag maikumpara, Mr. President, Ginoong Pangulong Marcos Jr., pabilisan nyo po yung pagresolba dito ho sa kasong ito. Yung tatlo pa lang ho ang ang aking binabanggit dahil sa napakalalaking kaso ho nito. At bukod dyan, di ba, araw-araw ho kayo makinig, manood sa mga balita. Sigurado may mga lumalabas naman na iba't ibang mga krimen. Pero ito ho, negosyante, paano ito? Sigurado na yung ating mga Filipino-Chinese businessmen, lahat po ng mga negosyante, mag-aagam-agam po yan. Di po ba? Parang bumalik na naman noon yung mga, di ba, sa mga nakaraang panahon, ay sunod-sunod yung mga pagkidnap at pagpatay sa mga negosyante. Ito, Chinoy ho ito, mga kababayan. Tapos, di ba, yung isa, yung turista, yung isa, estudyante. So, nasaan na? Ginoong Pangulo. Dapat kalampagin nyo ho ang Philippine National Police at sayang naman, kapopromote nyo lang ho, no? Napakarami ho, 39 na mga bagong general at iba na dagdagan yung kanilang Australia. Kasama ho dyan si Police Major General Nicolas Torre. General Torre, ando na si dating Pangulong Duterte sa The Hague, Netherlands, sa ICC dahil sa, di ba, minadali nyo yung pagpapadala doon. Baka naman mag-focus ka rin dito sa ikaw ay hepe ng CIDG, Criminal Investigation and Detection Group. At siguro magtulong ho kayo ng PNP Anti-Kidnapping Group para agad na maresolba itong kaso ng pagpatay sa kinidnap po na negosyante na taga Valenzuela. At kasama pa ho, nadamay pa rin ho yung pati kanyang driver. At siguro pabilisan nyo na rin ho yung pag-iimbestiga doon sa estudyante na dinukot. Pinutulan po ho ng daliri. At ang report ay taliwas sinasabi, version ng PNP na na-rescue. Sabi, hindi rin po na-rescue. Kundi, di umano, ay nagbayad ng ransom. Tapos yung turista dyan po sa Boracay. Sana maresolba rin ho sa lalong madaling panahon at iba't iba pa ho mga krimen. Kasi baka nalilibang ho tayo sa issue po ng politika. Hindi po ba? Napakainit ho ngayon.
kampanya, pati sa local, national, malapit na po ang eleksyon sa Mayo, wag po tayo malibang. Dapat dire-diretso po yung pagbibigay ng proteksyon sa lahat po ng mga mamayan, di po ba? So abangan natin kung magkakaroon ho ba ng mabilis na aksyon ng ating gobyerno sa pangunguna ni Pangulong Marcos Jr. para resolbahin, malutas itong napakaraming mga kaso ng krimen na ngayon dito po sa ating bansa. O sa mga hindi pa ho nakakapag-subscribe, subscribe na po kayo at i-like at i-share ito po ating YouTube channel. Maraming salamat po muli. Ito po si Ka Eli. Magandang araw po sa ating lahat.